Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Hulyo, July 26, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 ng umaga. 6:38 Friday at medyo maganda ang panahon. Medyo lumalabas yung araw o may araw. Nais ko lang mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa pagbaha. Opo. At alam ko, natalakay ko na ito kung hindi ako magkamali 2 beses na dito sa vlog ko sa YouTube. Pero mga 6 years ago o mahigit pa siguro mga 7 or 8 years ago, tinatalakay ko na po ito sa comment section ng dyaryo noon, doon sa Philippine Daily Inquirer. Kaya kabisado ko po itong topic na ito. Hinintuan ko na lang yung pagsusulat ko doon sa comment section sa dyaryo kasi nga tinatanggal nila yung mga comments. Kaya bali wala na pala ako. Sayang lang yung pinaghirapan ko. Hirap po ako mag-type kasi engineero po ako, at sa engineero wala pong subject na typing. Opo, wala po. Kaya hirap ako mag-type. Hanggang po ngayon, nahihirapan ako mag-type. Ang topic ko po ngayon ay ito nga, sanhi ng pagbaha diyan sa Metro Manila o sa lahat ng lugar. Opo. At nataon naman na si Bongbong Marcos pala ay nagsalita doon sa SONA. Ay sinabi ko nga sa inyo kahapon, hindi naman ako nanonood ng SONA Wala po akong interest dyan sa SONA kasi yan ay puro kwal lang yan. Puro motherhood statement o kaya ay general statement. Wala namang detalye yan Yun, sinabi niya kasi doon na napanood ko doon sa vlog ni Engineer Toto Kausing na natapos na raw nila ang 5,500 flood control projects at mayroon pa daw ginagawa. May susunod pa raw. Ayan po, hahagipin ko na yan kasi nga ang topic ko ngayon ay sanhi ng pagbaha. Opo. At very clear po ang kuwan ko dito, ang explanation ko. Dahil matagal ko na pong topic ito Opo. Ang sanhi po ng pagbaha dyan, lalo na dyan sa Metro Manila, ay yung reclamation. Yan po. At yan ay, alam ko yan kasi taong 1982 hanggang 1987, 5 years po yan, nagtrabaho ako dyan sa Nawasa, dyan sa MWSS as junior engineer, pero yung project namin ay groundwater supply project. Groundwater supply, yung gumagawa po ng mga deep well. At ang ginagawa po namin na deep well ay humuhukay kami ng 700 feet pababa. Kaya mas marami kaming kasama na mga geologists kaysa engineers. Mas marami po sa amin, doon sa opisina namin na groundwater supply project. Ay buong Metro Manila po yan Buong Metro Manila. Umaabot kaming Sangli Point. Umaabot kami ng Antipolo, Valenzuela. Ay
malawak po yan na hinuhukay namin ng 700 feet pababa. Kaya nga yung mga geologists alam nila yan. Ngayon, sila ang nagkukwento sa amin eh. Bakit binabaha yung Malabon noon? Noon kasi ang binabaha lang yang dagat-dagatan. Ang sabi nila ay dahil sa yan, yung mga reclamation. Opo. At yan po ang napag-alaman namin na gusto kong mang i-share sa inyo. Ganito po yan eh. Bago ko batiin yung mga subscriber natin, reclamation po, tinatambakan nila ang daluyan ng tubig. Opo, tinatambakan nila na noon ay alam ko yan kasi reclamation nga noon ni Imelda. Yung tubig, tatambakan yun, o yung lagun, tatambakan yun para tayuan ng bahay. Opo, yun ang nagpapabaha dyan. Kasi saan pupunta yung tubig kung tinambakan mo yung pinupuntahan ng tubig? Hindi ba? Hindi dadaloy ang tubig, babahain ang Metro Manila. Ganun po yan. At taong 1997 po, nung nagtrabaho naman ako dyan sa Senate transfer, nag-transfer po ang Senado from Taft Avenue dito sa harapan ng Normal College o ng City Hall, malapit sa City Hall ng Maynila. Nag-transfer sila dyan sa GSIS Building Complex dyan sa Pasay. Ay isa ako sa kwandon as electrical consultant o yung project management kami. Nadadaanan ko pa yung nung 1997, nadadaanan ko yung, kasi galing po ako ng Las Piñas yung tinatambakan yung Mall of Asia. Opo, ay ang lawak pala niyan, ni-research ko kahapon, 67 hectares pala yan na tinambakan nila. Noong 1997 po, tanda ko yan kasi mahigit din akong 1 taon na nagtrabaho dyan sa Senate transfer Opo, ay araw-araw nadadaanan ko yan, pauwi at saka papasok sa opisina. Ay naku kako, delikado ito kako, babahain na itong Pasay. At yan na nga. Nung isang araw, nakita ko yung Vito Cruz, corner na Taft at saka Vito Cruz. Aba ay hanggang baywang at saka dibdib na yung tubig. Ay grabe po yan. At saka yung mga ibang lugar na kabisado ko, ay nakita ko yung bus. Ay dati mga istribo lang ang inaabutan. Hindi inaabutan po yung flooring ng mga bus. Doon lang sa istribo. Ay ngayon umalis na yung mga tao, pumunta na sa bugbong Ayan, grabe po yung baha. Dahil nga dyan, ay lahat po nagre-reclaim Pati dito sa Bulacan, may mga reclamation. Pati dyan sa banda dyan sa Puti at saka sa may mga reclamation din dyan Para gagawin na naman siguro ng parang Mall of Asia. Ay kaya ganyan ang mangyayari. Yung daluyan ng tubig o yung puntahan ng tubig ay tinambakan. Ay saan ngayon pupunta yung tubig? Hindi maaalis hindi aalis kaya nga kung noon ang baha lang ay 1 or 2 days, ngayon ay weeks yan bago huhupa. Ayan po ang paliwanag ko dyan. Ay kanya-kanyang tambak yan na yan Ang sabi nga nila noon nung pagpasok ni Marcos mayroong 22 na reclamation area na tinatambakan nila. Aywan ko kung pinahinto yun. Pero mayroon pang mas malala po na hindi nyo alam na sinabi sa amin nung mga geologists na kasama namin doon sa trabaho namin doon sa MWSS. Ang sabi nila, at ito po, magagaling na geologist po ito yung isang nakasama namin ay number 2 siya sa buong Pilipinas
Sabi niya, ako ang number 2 dito, sabi niya. Sa buong Pilipinas po ha, siya ang pinakamagaling. Opo. Ang sabi sa amin, kasi nga yung Piati, doon ako nag-aral, mayroong isang building doon, tumagilid na Nakikita namin, tumagilid. Opo. Yun ang kinuwento ko sa kanya. At saka yung dito sa may FEU, nung sinamahan ko yung kapatid ko na mag-enroll dyan, ay nakita ko yung flooring hindi pantay ng isang building doon sa isang building. Ang ibig sabihin ay siguro ay lumubog din yung isang building. Pero mga kwal lang, mga 1 inch lang o 1.5 inch. Pero doon sa amin, talagang yung building talaga, kitang-kita talaga na kwan na tumagilid. Opo, ay lumulubog yun kung ganon. Ngayon, ang explanation po nung aywan ko kung Santo Domingo ata yung apelido niya Oo, geologist po yun na counterpart siya noong consultant namin naman na Amerikano. Opo, kasi nga yung budget namin ay galing sa World Bank. Kaya mayroon kami mga counterpart na Amerikano. Opo. Ngayon ay kasi package deal pala yun Oo. Pag umutang ka, ang manager agad ay yung electrowatt engineering. Yun ang na yun ang manager namin na dati siyang piloto naman, sabi niya. Sir, kako, bakit kabisado mo ang lugar ng Pilipinas? Dati ako kanyang piloto, sabi niya. Kabisado ko ito, sabi niya. Na nag-geologist siya. Ayan po, Ngayon, ang sinasabi nila sa amin ay totoo siguro, iyang pag-reclaim ng dagat, sinisip po yan Nakita ko yan nung yung Mall of Asia, paano ginawa yan. Ay ang bilis nilang mag-reclaim Sinisip-sip nila yung buhangin doon sa dagat at itinatambak dyan sa Mall of Asia. Kitang-kita namin, papaano yan, isang gabi, puno na baka kalahating ektarya, isang araw. Ay ang bilis nga, natambakan yan. Ay saan kumukuha ng buhangin yan? Ay doon, sinisip-sip sa ilalim. Kasama na po ang putik at saka tubig. Ganun po yan. Ngayon, ang paliwanag ng mga geologists, sa umpisa kanya hindi mararamdaman yan. Pero yung pagsipsip nila ng buhangin, ang sabi nila mga geologists po pag sinipsip yung buhangin, ay simpre katulad yan, yung Divisoria, lulubog yan yung sa amin, sa Piati ay malapit din kami dyan yung mga lugar na malalambot. Kasi hindi natin alam, baka konektado yan sa ilalim sisipsipin nila yung buhangin. Adi lulubog yun, pero hindi agad-agad at saka hindi nila mapapansin kasi nga sabay-sabay lumulubog dahil doon sa pagsipsip ng buhangin. Yan po ang paliwanag nila Kaya delikado po yung ginagawa nila na ganyan na reclamation. At yan ngayon ang napakagandang negosyo, yung pagsipsip ng buhangin dyan. Kasi nga madali lang gawin Makakagawa sila ng lupa o ng isang area, katulad nga yung Mall of Asia. Dagat yan dati. Dagat. Ay 67 hectares pala yan. Ay naandyan na lahat. Ay yan nga Mall of Asia, hindi mo mapasyalan yan ng isang araw Hindi ba? Sa laki niyan. Sige po at yun lang ang pauna ko pupunta ako dito ngayon sa nais kong batiin yung mga subscriber natin. Ito po sila batch number 2 po ito. Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Ronel Sordier,
Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Merna Medina, Rafael Aquilato. Salamat po sa inyong lahat. Mayit Hincio, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emelita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tamblati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo. No? Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po yung mga tinatalakay nila ay para po sa bayan. O sige po at tayo po ay diri-diretso na ano. Ngayon, meron lang akong babasahin na Proverbs ano na yung patungkol diyan sa reclamation ano ay ang Diyos po ang nagtatag ng mga hangganan ng lupa at saka ng dagat. Opo. Ngayon kung gagawin mong artificial yan ay delikado yan. Opo. Kasi nga lumalabag ka doon sa kautusan ng Diyos o nature. Opo. Nilalabag mo yung nature di ikaw magsasuffer dyan. Ito po Proverbs 8:29, when he assigned to the sea its limit, so that the waters could not transgress his command. Siya po ang nag-assign yan Bilog po ang mundo Pero bakit nilagyan niya ng hangganan? Hindi ba? Ulitin ko when he assigned to the sea its limit, so that the waters could not transgress his command. May command sa dyan na hanggang dyan ka lang. Hindi ba? Ay ang ginagawa naman ng tao, hindi ba? Marunong kasi ang tao sumubra ang dunong at gusto kumita po ng salapi. Salapi po yan Kaya yung mga gobyerno natin, yung mga taong gobyerno, pinapayagan. Kasi kasuso sila. Bibigyan sila ng isang kaparte doon sa mall, hindi ba? O kaya doon sa building, tatayaon ng high-rise building, bibigyan sila ng mga kwarto ron. Ganun po yan kaya pumapayag sila. Diyan sa mga reclamation na yan. When he marked out the foundation of the earth. Ayan po ang Diyos po ang nagtalaga niyan. Opo, sa Proverbs. Pero basahin ko lang ng tuloy-tuloy 28 hanggang 30. When he established the clouds above, when he strengthened the foundation of the deep. Mga kalaliman po ito, hindi ba? When he assigned to the sea its limit, ayan na nga yung binasa ko, so that the waters could not transgress his command. When he marked out the foundation of the earth. Ayan po ito po kasi ay ang Proverbs po, ang tinutukoy po dito ay si Jesus Christ. Opo, o yung tinatawag nila dito
na wisdom kasi wala pang pangalan noon si Jesus Christ na ang pangalan niya ay Jesus Christ Pero ang tinatawag po siya ng Proverbs na wisdom of God. Ayan po, ang sinasabi po dito ni Solomon na yung wisdom of God ay naandun na. Opo, naandun na ako, sabi ng wisdom of God, nung itinatag ng Panginoon ang langit at ang lupa, sabi niya. O nung itinatag ng Diyos ang langit at ang lupa, naandun na ako, sabi niya. O, when He established the clouds above, hindi ba? Naandun na ako, sabi niya. O, basta ang sinasabi dito ay naandun na ako. At yan nga ang sinasabi dito sa 30. Then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. Ayan po. Si Jesus Christ po ito, na binabanggit dito, na nung itinatag ng Diyos ang lahat yan, pati ang hangganan ng lupa at ng dagat, itinatag yan, I was there, sabi nga. I was beside Him. Binasa ko lang po ba sa 30, I was beside Him as a master craftsman. Para siyang isang karpintero o pinuno ng karpintero na tinitingnan lang niya yung ginagawa ng tatay niya. Opo. Siguro, ang iba sa atin dito ay nung ginagawa yung bahay natin na pinapagawa nung tatay natin o nanay natin, maliit pa tayo. Parang ganun na pinagmamasdan natin, ano ba yung ginagawa? Hindi natin alam o kahit na kulungan ng manok yan o kulungan ng baboy, ay naandun tayo nung ginagawa yan. Hindi ba? Ganun po ang description dito. Then I was beside Him as a master craftsman. Pero po sa iba, ay parang maliit na bata si Jesus Christ na nakikita niya kung ano man yung pangyayari. Ayan po, and I was daily His delight. Siya po yung delight ng tatay niya, unang Panginoon, unang Diyos. Yun po ang sinasabi dito. Ngayon, ay sabi po ni Marcos, ay 5,500 flood control projects daw ang natapos at may kasunod pa sa SUNA. Ang SUNA niya ay 22 ng July. Pero 24 ng July ay dumating ang dilubyo. Yan nga pagbaha. Hindi ba? Ayan na nga. Hindi ba? Sino ba ang nagbantay dyan? Ang tanong ko lang po, sino ang nagbantay dyan? Nung ginawa yung 5,000 kwan. Sino? Ayan po ang problema natin. Pero dito, sa binasa ko po na kasulatan, nung ginawa po ng Diyos ang langit at ang lupa, ang nagbabantay ay si Jesus Christ na andun sa tabi. Alam lang natin na kung naiintindihan yan o hindi, ay basta naandun siya. Sabi niya, naandun ako, sabi niya. Ngayon, ang tanong natin dito kay Bongbong Marcos, sino po ang nagbabantay niyan nung ginawa yan? Yang Ubaka, hindi naman ginawa yan. Ubaka naman, kinuha lang yung kwan dyan, yung pera dyan. Panoorin nyo po at i-kwan ko lang ilalagay ko lang yung kwan Panoorin po natin para ito ay kinuha ko po ito kay Tuto Kausing. Panoorin po natin. Ito po. Balikan yung alaala na nung nagsusuna si Bongbong BBM, ay ang problema sa kanya ay nagmayabang na 5,500 kilometers na flood control projects na nagawa niya. Pero ang tanong, nasaan na ngayon? O ito ngayon, pakinggan niyo ang mga minamahal ng loyalista. Mga loyalista, ito ang problema sa bayan natin, dapat tanggalan na wag na tayo magloyalista. Hindi ko kayo sinisisi, pero pakiusap ko lang, wag na tayo magloyalista. Kahit sa akin, wag kayo magloyalista. Kasi ang problema nito, pag nakagawa ko ng kasalanan, ay hindi nyo na ako
iwanan. Kahit na may kasalanan ako, ay pinaglalaban pa niyo ako na sa nakapakapangit sa lahat ng sitwasyon, yung ipakipaglaban mo ang yung kakampi na nagkakamali. So ito po si Bongbong, no? Pakinggan natin yung kanyang gawa sa buong bansa. Kaya ulitin lang. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Oh. Ano Mahigit masasabi ni sa Permansi dito? 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Mahigit 5,500 flood Ulit-ulit na, control kanya para hindi project natin ang makalimutan. natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Oh. Ano masasabi Mahigit niyo sa kay BBM? Oh, hindi wala naman Ayan ako. po, narinig nyo na, hindi ba? Mahigit na 5,500 flood control project ang natapos na. Ayan po, balik na po tayo. Yan ang katotohanan na walang nagawa si BBM ninyo. Okay? Balik na po tayo dito sa topic natin. At least napakinggan nyo na yung sinabi ni Bongbong Marcos, hindi ba? Nagmamayabang siya, hindi ba? Ay ang tanong nga, sino nga ang nagbantay diyan nung ginawa yan? Ito kaya nga kinuha ko itong kwan nung ginawa po ang langit at ang lupa ay naandun na si Jesus Christ, ang sabi niya, hindi ba? I was there, sabi niya. Ngayon, nung ginawa naman ito mga flood control project na ito, sino ang engineer na humarap dyan? O sino ang, aywan ko lang kung pinagkapirahan yan, hindi ba? Ay, palagi ko wala yan hindi ba? Ibinulsa lang yan. Ayan po, kaya ganyan. At saka, sasabihin ko na po sa inyo, ang totoo, hindi kakayanin po ng flood control project yan, hindi. Kasi nga walang tapunan ng tubig Wala Saan mo itatapon ang tubig? Ay nilagyan na nila ng lupa, hindi ba? Yung dagat, nilalagyan nila ng lupa. Ay saan pupunta ang tubig ngayon? Adi mai-stack lang. Yan po, common sense lang po naman yan Hindi ba? Yan po ang pinapanhik ko po sa inyo. Hindi ba? At idagdag ko pa, ay sobrang yabang ito hindi ba? Ang sabi niya, 5,500 flood control projects ang natapos na at may kasunod pa. Sabi niya, kayabangan po yan Hindi ba? Kayabangan yan. Pinagkakapirahan lang po yan. Yung mga flood control project na yan. Opo. Hindi, ay gagamit pa nga ng kurinti dyan Ang alam ko paano gagama yan kung yung mga substation natin ay lumog na sa tubig, hindi ba? O mga kurinti natin ay nag-trip na, hindi ba? Kalukuhan yan. Kaya nga, ay dapat ay huwag tayong maniwala sa mga politiko. Huwag po, kasi nga ay nagsasalita lang sila yan para sa kanila. Ayan po huwag tayong agad-agad maniniwala sa mga ganyan, mga naku po, para bang, ang sabi nga ng iba parang kinastigo siya ng Diyos. Kasi nga, 22, sinabi niya, 24, ayan na. Hindi ba? Yung baha na lagpas pa ng flooring ng bus, hindi ba? Dati sa istribo lang Kaya pwede pang lumakad Ay, sa upuan ata, umabot na yung baha Grabe po yan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya mas maganda, manalig po tayo sa Panginoon. Opo, manalig po tayo sa kanyang habag. Kasi sa habag lang po Opo, walang magagawa yung mga flood control project na yan. Kung ang mga namumuno naman ay walang faith o wala silang pananampalataya sa Panginoon. Walang mangyayari dyan. Ay si Duterte nga, minumura pa ang Diyos Naalam ko na nakuha niya kay Kibuloy para ipakita, hindi ba? Ipakita ni Kibuloy na siya ay matalino, hindi ba? Ganun lang yan Bakit daw may ahas, hindi ba?
Ayan kaya nga, in fairness to Bongbong Marcos, ito mga baha na yan, ay hindi na maiiwasan yan. Hindi niya kasalanan yan. Ang may kasalanan yan, yung administrasyon ni Duterte. Bakit pinayagan nila na nag-reclaim? Oo. Hindi ba? Ay hindi bali noong panahonan ni ni Mayor Atienza ay mga kwan lang maliliit lang ang yung restaurant lang Oh. Ay ito hektarya po 'yan ang pinag-usapan na tinatambakan ang dagat. Hindi ba? Oh. Ulitin ko hindi ko sinisisi si Bongbong Marcos 'yan. Dahil nga, yan ay kapanahunan pa ni Duterte. Ay pero nga, hindi na maiwasan yan ngayon. Maniwala kayo sa akin. Hindi na maiwasan yan. Kaunting ulan lang yan. Ay nung isang taon nga kaunting ulan nagtataka yung mga tao sa Candaba bakit lubong-lubong na sila Ayan na nga, hindi ba? Diniscuss ko na yan. Yan yung diniscuss ko. Oh. Ay ang layo na yan. Candaba, kwan yan. Pampanga yan. Oh. Hindi ba? Ay pero nga ay konektado po yan dahil burak po yan Ubuhangin yan Oh. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo po ay may natutunan at dinadalayan ko po sa Panginoon na sana bigyan niya tayo ng wisdom bago ako mag-umpisa. At salamat po sa inyong pakikinig. Muli ay isang magandang umaga po sa inyo mga kababayan, mga minamahal. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.